Nakahiga ako sa ospital pagkatapos ng atake sa puso at tumawag sa akin ang anak ko ng gabi. Papakasalan ko na. Naibenta ko na ang kondo at ang kotse. Paalam. Mas masakit pa sa atake sa puso ang pagtataksil niya. Pero kalmado akong sumagot. Sige, pero may isang bagay kang nakalimutan, sabi niya. Ano yon? Malakas akong natawa dahil ang kondo na ibinenta niya ay siya palang matalinong bitag ko. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa channel at sabihin mo sa comment kung saan ka nakikinig. Amoy antiseptic pa rin ang ilong ko nang magising ako. Tumitunog ba rin ng steady ang heart monitor? Hinihila ng ai ang kaliwang braso ko tuwing gumagalaw ako. 2 araw pa lang mula sa atake, pero parang pira-piraso pa rin ang tulog ko sa pagitan ng pagbisita ng nurse at pananakit ng dibdib. Biglang sumigaw ang telepono na parang talim sa katahimikan. 11:00 ng gabi. Sino namang tumatawag sa pasyente ng puso sa oras na to? Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang receiver. Nahihirapan dahil sa ai. Malamig ang plastic sa tainga ko. Pa, ako to. Boses ni Maria. Hindi na yung mainit na tono noong mga nakaraang taon. Malamig na. Clinical. Anak, sabi ko kahit malamig ang boses niya. Napawi ang takot ko. Ayos ka lang ba? Gabi na. Tumatawag ako para sabihing magpapakasal na ako bukas. Mas masakit pa yon kaysa sa atake sa puso. Pilit akong umupo ng tuwid. Bumibilis ang tunog ng monitor. Magpapakasal bukas. Pero Maria, hindi mo man lang sinabi, sa Las Vegas kami ni Leo. Ayaw na naming maghintay. Patag pa rin ang tono niya, parang negosyo. Naibenta na ang kondo at ang kotse. Gagamitin sa kasal at honeymoon. Kondo ko yon. Binili ko para sa kanya. Para sa kinabukasan niya. Nakatitol sa pangalan ko bilang seguridad. Ang kotse na regalo ko sa graduasyon niya. Naibenta. Naibenta. Mas mahina kaysa plano ang boses ko. Pero anak, kailangan nating mag-usap. Wala nang pag-usapan. 28 na ako, pa. Kaya ko nang magdesisyon. Parang scripted ang bawat salita. Sabi ni Leo, masyado ka raw controlling. Ginagawa mo akong dependent. Ngayon ko na raw chance maging malaya. Sabi raw ni Leo. Siyempre. Bumilis ang ritmo ng heart monitor. Hindi na dahil sa sakit kundi may mas malalim na bagay na nagbabago sa dibdib ko. Maria, please. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin mula nang mamatay si Mama, kailangan ko nang tumutok sa bagong buhay ko. Matulis ang pagtanggi sa boses niya. Tama si Leo. Pinipigilan mo ako masyado. Pasensya na sa puso mo. Pero hindi ko na pwedeng hayaang kontrolin ako ng guilt. 15 taon. 15 taon mula nang mamatay si Sarah. Mula nang ibinigay ko lahat sa anak na to, binili ang kondo, pinag-aral sa kolehiyo, sinuportahan ang mga pangarap niya habang unti-unting namamatay ang sa akin sa corporate law office hanggang hindi na kinaya ng puso ko ang stress. Paalam, pa. Sage. Mas matatag ang salitang lumabas kaysa nararamdaman ko. Pero may isang bagay kang nakalimutan. Tahimik ang linya. Tapos may inis na sa boses niya. Ano yon? May nagbago sa loob ko sa usaping yon. Ang mapagmahal na tatay na kilala niya ay nagbabago na sa isang taong hindi niya akalain na umiiral. Isang taong 30 taon nang naglalakbay sa corporate contracts at legal loopholes. Mahinang tawa ang lumabas sa lalamunan ko na nagulat sa aming dalawa. Malalaman mo rin yan sa tamang panahon. Good luck sa kasal mo, anak. Binaba ko bago pa siya makasagot. Tahimik na ang kwarto maliban sa steady na tunog ng heart monitor at malalayong ingay ng night shift. Matatag na ang pulso ko, pero may pangunahing nagbago. Tinitigan ko ang maliit na framed picture sa bedside table. Si Maria sa graduasyon niya sa kolehiyo. Nakangiti sa pagitan namin ni Sarah. 3 taon pa lang ang nakalipas, noong tinatawag pa niya akong Daddy ng buong puso. Nanginginig ang larawan sa kamay ko. Si Maria, 25 anyos, graduation day. Nakayakap ang braso niya sa akin, habang parang nakahover sa pagitan namin ang alaala ni Sarah. 3 taon pa lang, ngumiti pa siya ng ganun. Tinatawag pa akong Daddy kapag excited siya. 15 taon. Ganun katagal akong mag-isa. Bumabalik sa pinakamalalim na alaala ang boses ni Sarah. Pangako, alagaan mo ang anak natin. Mas kailangan niya kayo kaysa dati. Amoy disinfectant at namamatay na pangarap ang salitang cancer noon. Pero hinawakan ko ang kamay niya at nanumpa na humubog sa bawat desisyon ko mula noon. Pangako, hindi siya magkukulang ng kahit ano. 13 pa lang si Maria noon. Umiyak sa balikat ko, sa libing habang nagtataka ako, kung paano palakihin mag-isa ang teenage daughter. Tinuruan ako ng korporete law magbasa ng kontrata, hindi ng sirang puso.
Pero mabilis kang natututo kapag pag-ibig ang nagtuturo. Naging magandang haze ng sakripisyo ang mga taon sa kolehiyo. Mga tsek ng tuition na nag-ubos ng retirement fund ko. Mga tawag ng gabi tungkol sa exams. Lalaki. Pangarap na parang sobrang importante sa 18 taon. Pa, hindi ko alam paano magpasalamat sa lahat. Mainit noon ang boses niya. Tunay ang pasasalamat. Maging masaya ka lang, anak. Yon lang ang pasasalamat na kailangan ko. Naalala ko ang paghahanap ng kondo 5 taon na ang nakaraan. Libu-libong properties ang tiningnan sa safe na lugar. Iniisip si Maria na uwi sa sarili niyang bahay. Noong ibinigay ko ang susi, nakita ko siyang umikot sa walang laman na sala na parang sumasayaw sa posibilidad. Hindi ko akalain akin talaga to. Niyakap niya ako ng mahigpit hanggang sumakit ang ribs ko. Dalisay na saya, yung klase na nagpaparamdam na privilege ang sakripisyo. Deserve mo yan. Ipagmamalaki ka ni Mama. Maingat na inayos ang legal papers. Trust arrangement na nagpoprotekta sa aming dalawa. Hindi kailangan ni Maria intindihin ang detalye noon. Masaya siya. Sapat na yon. Pero may nagbago 8 buwan na ang nakaraan. Unang banggit kay Leo sa Sunday dinner na iba ang pakiramdam. Malayo. May nakilala ako, pa. Tunay ang excitement noon, nakakahawa. Natuwa ako para sa kanya. Handa nang tanggapin ang bagong miyembro ng maliit naming pamilya. Kung alam ko lang kung sino talaga si Leo Morales. Lumala ang tawag. Naging mabilis na coffee na lang ang Sunday dinner. Tapos excuses na bossy. Bihira na ang tawa ni Maria. Napalitan ng defensive silence tuwing tinatanong ko ang buhay niya. Pa, tumigil ka nang makialam masyado. Matindi pa rin ang sakit ng usapang, yon 2 buwan na ang nakaraan. Nasa paborito niyang restaurant kami. Yung pinagdiriwang natin ng bawat milestone mula high school. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa'yo. Sabi ni Leo masyado kang controlling. Sabi ni Leo, kailan pa naging salita ng iba ang iniisip ng anak ko. Bumilis ang heart monitor, habang nagbabanggaan ang alaala sa pagtataksil ngayong gabi. Sumikip ang dibdib ko, hindi na dahil sa sakit kundi sa pagkaunawa kung gaano ko siya nawala. Ang anak na nagpasalamat noon sa lahat, ay ibinenta ang mga regalo ko para takasan ako. Nagsimula nang may pangako ang gabing yon 8 buwan na ang nakaraan. Pinili ni Maria ang Bella Vista Restaurante, yung upscale Italian place kung saan ipinagdiwang ang college acceptance niya noon. Parang nagliliwanag siya nang pumasok ako. Nakaupo sa usual corner booth, kasama ang lalaking hindi ko pa nakikita. Pa, si Leo Morales to. Leo, si Daddy, Don Ramon Rivera. Tumayo si Leo para makipagkamay, matangkad, maayos ang suot, confident sa paraang agad nag-trigger ng courtroom instinct ko. Matigas ang handshake, tatagal ng 1 segundo pa sa normal. Asul ang mata na parang min-memorize ang mukha ko. Ginoo Rivera, maraming kwento sa akin si Maria tungkol sa inyo. Successful na abogado na nag-iisang nagpalaki ng kamanghamanghang anak. Matamis ang boses, practiced ang ngiti. Sobrang perfect. Dahil na lang, please. At si Maria ang gumawa ng karamihan. Mapagkumbaba pa, kita ko kung saan nagmana si Maria ng pinakamagandang ugali. Ngumiti si Maria, hinawakan ang kamay ni Leo sa ibabaw ng puting tablecloth. Ang sweet niya. No, pa. Sweet hindi ang salawang pipiliin ko. Kalkulado. Siguro. Kumikinang ang mamahaling relo ni Leo sa ilaw ng kandila. Rolex na hindi tugma sa bagay niyang paliwanag na consultant. Tailored ang suit. Italian leather ang sapatos. Alinman sobrang laki ang bayad sa consulting. O may ibang source si Leo ng pera. Anong exact line of work mo? Tanong ko habang naupo. Tumutulong ako sa mga tao na ma-optimize ang opportunities nila. Strategic planning, ganun. Sumabat si Maria bago ko pa mapilit. Nagpapakumbaba si Leo. Brillante siya sa strategy at investments. Hindi talaga sagot yon pero mahirap makipagtalo sa enthusiasm ni Maria. Parang naramdaman ni Leo ang pagdududa ko. Sumandal siya ng may practiced sincerity. Dale, kamangha-mangha ang ginawa mo kay Maria. Pero may tanong ako, hindi ba sobra kang generous? Baka may makalamang sa ganyang kabaitan. Parang sinadyang suntok ang sinabi. Iminumungkahi ba niyang nilalamangan ako ni Maria? O test ba to? Maganda ang kondo ni Maria. By the way, dagdag ni Leo ng maayos. Magaling ka magpili ng real estate investment. Ayan na. Interest sa kondo. Nagsimulang maglista ng red flags ang lawyer brain ko. Proud na pinisil ni Maria ang braso ni Leo. Si Daddy ang nakahanap ng perfect place para sa akin. Esbly, napakasuwerte ko. Deserve mo ang lahat ng maganda sa buhay. Bulong ni Leo, pero nakatitig pa rin sa akin ang mata niya. Napaka-generous ng tatay mo. Matatalinong investment sa tamang property.
Dumating ang waiter at pinilit ni Leo mag-order ng mamahaling wine. Nang dumating ang bill, nagpretend siyang magbabayad, pero halatang relieved nang kunin ko ang tab. Lalaki na may Rolex, pero hindi kayang mag-dinner. Habang papunta sa parking lot, napansin ko ang kotse ni Leo, BMW na mas mahal pa sa annual salary ng karamihan. Hindi magkatugma ang pieces, at 30 taon ng legal practice ang nagturo sa akin na kapag hindi tugma, may nagsisinungaling. Nice meeting you, Del. Sabi ni Leo nang hindi nawawala ang perfect na ngiti. Sana madalas kitang makita. Habang nagmamaneho pauwi noon, bawal lahat ng instinct na nahasa ko sa depositions at cross-examination ay sumisigaw ng babala. Pero masaya si Maria, nagliliwanag sa espesyal na liwanag ng pag-ibig. Martes ng umaga dumating ang discharge papers, at isang pagbabagong hindi ko inasahan. Inihatid ako ng nurse sa entrance, habang nagsaatsa tungkol sa pahinga at follow-up. Pero miles na ang layo ng isip ko. Nakaupo sa taxi, nanonood sa mga pamilyar na kalye ng San Diego. Naramdaman ko ulit ang matalas na focus na dating nagpasikat sa akin sa corporate law. Mas maliit ang dating bahay ko sa Quezon City, kaysa naalala ko. 4 na araw sa ospital ang nagbigay ng perspektibo sa buhay na ginugol ko. Tahimik, maayos, at sa huli walang saysay kung wala si Maria. Ngayon magkakaiba na ang purpose niya. Sa unang oras pa uwi, ordinaryo lang, pagbubukas ng gamot, pag-check ng mail, paggawa ng kape, kahit nanginginig pa ang kamay. Pero bandang tanghali nilinis ko na ang dining table at ikinalat ang 15 taon ng legal documents na parang ebidensya sa kaso. Malinaw ang kwento ng condo purchase papers. Nakalista si Maria Rivera bilang beneficiary. Pero nasa Del Rivera Family Trust pa rin ang ownership. Wala siyang legal right na magbenta. Pinilit siya ni Leo na mag-commit ng fraud. Marahil hindi niya alam. Kinuha ko ang phone at tinawagan ang number na kabisado ko ng mga dekada. Marcos Santos, Investigations. Marcos, si Del Rivera to. Kailangan ko ng complete background check sa isang tao. Personal to pero handa akong magbayad kahit magkano. Tahimik saglit. Del Rivera, matagal-tagal na rin. Anong sitwasyon? May kasama ang anak ko na hindi totoong tao. Kailangan ko ng facts, hindi haka-haka. Maraming kaso na ang pinagsamahan namin ni Marcos sa firm ko noon. Divorce, corporate espionage, insurance fraud. Kung may makakaalam ng sikreto ni Leo, siya yon. Ibigay mo lahat ng alam mo tungkol sa lalaking to. Binigay ko ang buong pangalan ni Leo, plate number ng BMW. Kabisado ko ang address ni Maria kung saan madalas si Leo. Mabilis ang notes ni Marcos. Preliminary report sa loob ng 48 hours. Full workup sa isang linggo. Hindi nagbago ang rates ko mula nang mag-retire ka. Hindi issue ang pera. Gusto ko lahat. Employment history, financial records, past relationships, legal troubles, lahat. Pagkatapos ng tawag, inayos ko ang workspace ko nang may dating precision sa complex corporate transactions. Legal pads, laptop, charger, tasa ng kape na paulit-ulit pupunuin. Naging war room na ang dining room ko bandang 3:00. Tumawag si Marcos. Del, may preliminary na ako kay Leo Morales. Hindi mo magugustuhan. Hinigpitan ko ang hawak sa phone. Sage. Sketchy ang employment history. Consultant daw pero wala akong ma-verify na kliyente. Nakatira sa luxury condo na mga 4,000 piso isang buwan. BMW na financed hanggang huli. Paano niya napopondohan? Yan ang nakakabahala. May pattern ako. 3 babae sa nakaang 5 taon. Natapos ang relasyon nang magka-complication ang finances nila. 2 nag-file ng restraining order na binawi rin. 1 lumipat ng lungsod. Sumikip ang dibdib ko, hindi na dahil sa sakit. Anong klaseng complication? Credit problems, unauthorized charges, nawawala ang savings, walang nananatili legally pero malinaw ang pattern. Pro tong tao. Magpatuloy ka. Kailangan ko lahat. Pagkababa ng phone, tinitigan ko ang trust documents sa mesa. Akala ni Maria nakamit niya ang kalayaan sa pagbenta ng kondo. Sa halip, ibinigay niya kay Leo ang gusto niya. Access sa perang akala niya madali. Pero isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Leo. Hindi niya ako lubusang kilala, ang tatay ng babaeng ginagamit niya. Tumunog ang cellphone. Puno ng energy ng hapon ang Caf Luna nang dumating ako ng 2:00. Pumili ng corner table na kita ang entrance at exit. Dating ugali sa depositions. Kontrolin ang kapaligiran, asahan ang reaksyon, i-document lahat. Ang Manila folder sa tabi ng kape ko ay naglalaman ng 15 taon ng legal papers na magwawasak sa kumpiyansa ni Maria. Dumating siya 0 minutes late. Kumikinang ang wedding ring na parang deklarasyon ng digmaan. Designer bag, mamahaling sapatos,
Confident na lakad ng taong akala nanalo na. Nakakaduro, nakakangawit pa rin ang pagbabago mula sa mapagmahal kong anak patungo sa estranghero na to. Salamat sa pagpunta, Maria. Hindi ko akalain darating ka pa. Dumula siya sa upuan sa harap ko. Matigas ang likod. Narito ako para sabihing tumigil ka nang makialam sa buhay ko. Kasal na kami ni Leo. Kasal na. Parang sandata ang salitang nakabitin sa pagitan namin. Tungkol diyan at sa pagbenta ng kondo. May legal matters tayong kailangang pag-usapan. Wala nang legal issue. May arrogance na ni Leo ang boses niya. Naayos na lahat ng maayos. Binuksan ko ang folder ng deliberate. Inilabas ang mga dokumentong nakatago mula ng 23 siya. Maria, may ipapakita ako sa'yo. Ito ang original papers noong binili ko ang kondo mo. Hindi ko na kailangan yang lumang papel. Naibenta ko na. Tapos na. Tingnan mo ang ownership structure. Iniharap ko ang deed. Itinuro ang specific lines. Tingnan mo tong parting trust beneficiary versus legal ownership. Reluctant na sumandal si Maria. Binasa ang text na hindi niya binasa noon. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kailanman legally sa'yo ang kondo para maibenta. Nasa Del Rivera Family Trust pa rin. Ako ang trustee at ikaw ang beneficiary. Pwede kang tumira, pero hindi mo maibenta nang walang written consent ko. Nawala ang kulay sa mukha niya. Impossible yan. May deed ako. Beneficiary document lang yan. Hindi ownership deed. Malaking legal difference yan. Inilabas ko ang iba pang papels. Trust establishment, legal correspondence, title insurance. Legally void ang sale na ginawa mo. Nanginginig ang kamay niya habang tinitingnan. Nagsisinungaling ka. Tinignan ni Leo lahat ng papel. Hindi abogado si Leo. Hindi niya makikilala ang trust structures o property law. Sinukat ko ang bawat salita. Professional. Common to sa estate planning at totally legal. Hindi pwede to. Bumaba ang boses ni Maria. May pirma ako. May pera nang nagpalit ng kamay. Matutuklasan ng buyers ang title defect sa loob ng ilang linggo. Hihingin ng lawyers nila ang pera pabalik. I-reverse ng escrow. Natulala siya sa mga papel na parang ibang wika. Bakit hindi mo sinabi sa akin, tong trust na yan? Kasi pinagkakatiwalaan kita na makipag-usap muna sa akin bago gumawa ng major financial decision. Ginawa ko tong structure para protektahan ang interest mo, hindi para kontrolin. Tumunog ang phone ni Maria. Mabilis niyang tiningnan. Siguro si Leo. Nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sabi ni Leo, pinapahirapan mo ako buong buhay ko. Maraming sinasabi si Leo. Maingat kong kinuha ang mga papel. Pinakita na ba niya sa iyo ang documentation ng consulting business niya? Client contracts, tax returns. Wala kang pakialam diyan. Lahat tungkol kay Leo Morales ay pakialam ko na ngayon. Bahagyang nawala ang professional mask para makita niya ang galit sa ilalim. Binigyan mo ng access ang isang stranger sa akala niya kalahating milyon na real estate equity. Asawa ko siya. Dream case siya ng fraud investigator. Isinara ko ang folder. Desisyon na. Malalaman mo rin yan sa tamang panahon. Bigla siyang tumayo, sumayad ang upuan sa sahig. Hindi ko hahayaang sirain mo ang kasal ko. Hindi ko kailangang sirain kahit ano, anak. Ginagawa na ni Leo, yan mag-isa. Lumabas siya na galit at bumalik. Ano ang susunod? Uwi ka na ngayon at sasabihin mo sa asawa mo na nawala ang jackpot niya. Tapos makikita natin kung anong klaseng lalaki talaga ang pinakasalan mo. Kinabukasan inayos ko ulit ang dining room ko na parang war room. Trust documents sa chronological order. Property records cross-reference. Communication history kay Maria. Dated lahat. 30 taon ng legal practice ang nagturo sa akin na preparation ang panalo sa laban, hindi passion. Tumawag ang phone ko ng 10 oras 30 minuto. Si Marcos Santos ulit. Del, may bagong findings ako kay Leo Morales. Gusto mong marinig to. Nakaupo na ako. Sage. Mas malala pa sa una kong naisip. 5 babae sa loob ng 8 taon, hindi 3. 2 restraining order. 3 civil suit na nasettle ng tahimik. Isang bankruptcy na misteryosong nawala. Pro talaga to. Anong kleseng pro? Yung tipo na maingat na nagre-research ng target. Matatandang babae, bagong biyuda, financially comfortable pero emotionally vulnerable. May playbook siya. Maingat akong nagsulat. Current financial status. Lubog sa utang lahat. Biembly lease malapit na mareposes. Kondo rent 3 buwan ng delayed. Credit cards mixed. Kailangan niya ang pera mula sa kondo ni Maria. Past tense na. Matutuklasan ni Leo na nawala na ang jackpot niya. Bandang tanghali, tumawag si Maria. Pa,
Sabi ni Leo, hindi mo to pwedeng gawin legally. Kukuha siya ng abogado. Siyempre kukuha siya. Neutral ang boses ko. Maria, pinakita na ba ni Leo ang tax returns niya? Business license, kahit anong documentation ng consulting work niya. Tahimik, tapos defensive. Kasal na kami. Hindi ko na kailangang tingnan ang papel niya. Kakasabi mo lang hindi legally sa'yo ang kondo na akala mo na ibenta mo. Siguro oras na magtanong ka. Binaba niya. Alas 3, may certified letter. Demand for immediate cessation of elder abuse and fraudulent property claims. Ang nakasula sa letterhead ng law office na hindi ko kilala. Pangit ang grammar, wala namang legal theory, pero impressive ang aggression. Abogado raw ni Leo, maluwag ang paggamit ko sa term. Nang hihingi na itigil ko ang harassment kay GNG Morales at magbigay ng documentation na nagpapatunay ng legal right ko sa property na sinasabing nakuha sa pamamagitan ng manipulation ng vulnerable family member. Binasa ko ulit, tapos tumawag kay Ati. Richard Mendoza, dating law partner ko. Richard, may humahamon sa family trust ko. Pwede mo bang i-review? Dale, bulletproof palagi ang trust work mo. Anong issue? I-fax ko ang demand letter. Tumawag si Richard sa loob ng 0 minutes, tumatawa. Parang nagtapos sa serial bots, tong abogado. Elder abuse sa trust na ginawa mo 5 taon na ang nakaraan ng matino ka pa at may sariling abogado. Property manipulation. May title insurance at bank records ka pang dekada. Kaya mag-alala lang ako sa postage ng reply mo. Pero hindi lang reply ang ginagawa ko sa pathetic legal threat ni Leo. Naghahanda ako ng digmaan. Kinagabihan, nagdraft ako ng reply ng may surgical precision. Binaklas ko bawat claim sa letter ni Leo at winasag gamit ang case law citations. Kasama ang kopya ng original trust documents. Notarized at witnessed bank records ng pagbili ng kondo. Title insurance na nagkukumpirma ng clear ownership transfer sa trust. Tapos nagdagdag ako ng paragraph na magpapagising kay Leo sa gabi. Paki-advise ang client ninyo na ang karagdagang frivolous legal actions ay magreresulta sa full investigation ng background, financial status, at history niya sa ibang vulnerable women. May preliminary information na kami na nagpapakita ng pattern ng predatory behavior na maaring interesado sa law enforcement. Tinakpan ko ang letter ng hating gabi, satisfied. Amateur hour ang unang galaw ni Leo. Tumawag si Marcos ng Biyernes ng umaga nang may tono ng detective na nakatama ng ginto. Dele, kailangan mong maupo para dito. Hindi lang con artist si Leo Morales. Pro talaga. 2 naunang kasal. Paihong ending papunta sa direksyon ng anak mo ngayon. Inilabas ko ang legal pad. Handa nang idokumenta lahat. Bigay mo names at dates. Amanda Cruz, kinasal Marso 2018. Hiwalay Pebrero 2019. Financial advisor. Nawalan ng 180,000. Jennifer Tan, kinasal Hunyo 2020. Hiwalay Setyembre 2022. Real estate agent. Nawalan ng 250,000 plus rental property. Steady ang ballpen ko sa pahina. Paihong pattern, whirlwind romance, rushed marriage, gradual access sa finances. Tapos nawala kapag ubos na ang pera. Paihong nag-file ng civil suit. Paihong nasettle ng tahimik para iwas sa public humiliation. Handa bang mag-testify? Nakontak ko na. Gusto nilang matigil si Leo bago siya muling gumawa. Sa loob ng 3 oras, ikinalat ko ang ebidensya sa dinding table ko na parang jigsaw puzzle na sa wakas nag-aayos na. Marriage certificates, financial records, witness statements mula sa 2 babaeng nasira ang buhay ng paihong charming smile na nahulog din ang anak ko. Nang alas 2, tumawag ako kay Maria. Kailangan nating magkita. May impormasyon ako tungkol kay Leo na magbabago ng lahat. Panibagong legal attack. Sawang-sawa na ako sa digmaang sinimulan mo. Hindi na tungkol sa batas to, Maria. Tungkol ito sa history ni Leo, sa naunang mga asawa niya. Tahimik, tapos maingat. Hindi pa siya nag-asawa noon. Kaf Luna. Isang oas. Magdala ng open mind. Dumating siya reluctant at defensive. Dumula sa paihong upuan noong huling confrontation natin. Inosente ang hitsura ng Manila folder sa pagitan natin, pero sisirain nito ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa asawa niya. Maria, kailangan mong tingnan ang mga dokumentong to. Mahirap pero totoo. Panibagong property papers, panibagong legal tricks. Binuksan ko ang folder at inilapag ang unang marriage certificate sa mesa. Amanda Cruz at Leo Morales, kinasal Marso 15, 2018. Natulala si Maria na parang ibang wika ang nakasulat. Fake yan. May nagpagawa ka ng false papers.
Sumali ang pangalawang certificate. Jennifer Tan at Leo Morales, kinasal Hunyo 3, 2020. Namutla ang mukha niya. Impossible. Sabi ni Leo, ako ang unang seryosong relasyon niya mula college. Basahin mo ang statement ni Amanda. Inabot ko ang typed page. Mapapansin mo ba ang pamilyar sa paraan ng panliligaw ni Leo? Nanginginig ang kamay niya habang binabasa. Pinanood ko ang pagbabago ng ekspresyon niya mula sa disbelief hanggang recognition hanggang growing horror. Parehong sinabi niya sa kanya, word for word, parehong pangako ng future together. Basahin mo naman ang account ni Jennifer. Ngayon physical na ang reaksyon ni Maria. Itinulak niya ang mesa, umiling. Hindi pwede to. Mahal ako ni Leo. Minahal ni Leo ang financial portfolio ni Amanda. Minahal niya ang real estate investments ni Jennifer. At minahal niya ang akala niyang kalahating milyon na kondo mo. Nagsisinungaling ka. Pero kulang na ang conviction sa boses niya. Ikinakaladkad ko ang financial records, timeline comparisons, pattern analysis na ginawa ni Marcos. Nawalan ng life savings si Amanda. Nag-bankrupt si Jennifer. Paehong haba ng relasyon. 18 months mula makilala hanggang financial devastation. Ilang buwan na tayo? 8 buwan, tamang-tama sa usual timeline niya. Tiningala niya ako nang may mga matang sa wakas ay nakakaintindi. Hindi ako asawa niya. Ikatlong biktima niya ako. Tumunog ang phone niya. Leo, ang lumabas sa screen. Huwag sagutin, mahinang sabi ko. Makalipas ang 3 araw, nakatayo ako sa labas ng Chapel of Eternal Love sa Las Vegas Strip. May hawak na Manila folder na magtatapos sa career ni Leo Morales bilang predator. Natunto ni Marcos sila dito sa credit card records. Huling desperadong paraan ni Leo para malegitimize ang access niya sa perang akala pa rin ni Maria ay kanya. Puno ng artificial romance ang chapel, plastic flowers, velvet drapes, amoy ng sobrang maraming rushed wedding. 20 guests ang maliit na space. Karaniwang business associates ni Leo na walang alam na nakakasaksi sila ng fraud sa real time. Maganda si Maria sa wedding dress pero blanko ang mata. Parang labag sa kalooban. Nakatayo si Leo sa altar sa suite na hindi niya kayang bayaran. Excited na makumpleto ang akala niya, pinakamalaking score niya. Nilinaw ng officiant ang lalamunan. Kung may dahilan kung bakit hindi dapat magkasal ang dalawang to, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Humakbang ako mula sa likod ng chapel. May impormasyon akong kailangang malaman ng bride bago siya mag-commit. Tumahimik ang chapel. 20 pares ng mata ang lumingon sa akin. Namutla si Leo, tapos namula sa galit. Private ceremony to, singhal ni Leo. Hindi ka imbitado. Maria, bago ka magsig ng legal documents, dapat alam mo kung sino talaga ang pipirmahan mo. Tahimik akong lumakad sa easel. Hawak ang folder na parang sandata. Tinitigan ako ni Maria nang may galit at parang may relief. Pa, napag-usapan na natin to. Na-explain na ni Leo lahat. Na-explain ba niya si Amanda Cruz? Binuksan ko ang folder at inilapag ang unang marriage certificate sa altar. Kinasal kay Leo Morales, Marso 2018. Nagrumble ang gaspis sa maliit na crowd. Sinubukan ni Leo kunin ang papel. Fabricated yan. Sinusubukan kanyang sirain. Mahinahon kong inilagay ang pangalawang certificate. Jennifer Tan, kinasal kay Leo Morales, Hunyo 2020. Nanginginig ang baukwet sa kamay ni Maria. Leo, sabi mo hindi totoo ang mga kasal na to. Maipapaliwanag ko lahat ng pribado. Sabi ni Leo habang nagkakabitak ang charm niya. Huwag kang magpadala sa manipulation niya. Pero ikinalat ko na ang financial records sa altar na parang prosecutor. Nawalan ng $100,180 si Amanda. $250,000 si Jennifer. Paehong pinagkatiwalaan si Leo ng life savings nila. Lumapit ang wedding guests para tingnan ang mga dokumento. Tahimik na umurong ang mga business associates ni Leo patungong exit. Maria, mahinang sabi ko, basahin mo ang statement ni Jennifer. May mapapansin ka bang pamilyar sa panliligaw ni Leo sa kanya? Nanginginig ang kamay ni Maria nang kunin ang peje. Habang binabasa, gumuho ang mukha niya. Paehong salita, paehong pangako na binigay niya sa akin. Huwag kang maniwala sa kanya, sabi ni Leo habang hinawakan ang braso ni Maria. Pwede pa tayong umalis ngayon. Magsimula sa ibang lugar. Pero nakatitig si Maria sa marriage certificates, financial records, pattern na hindi na maikakaila. Sabi mo ako ang unang tunay na pag-ibig mo. Ikaw naman, wala silang kahulugan. Kung ganun, bakit mo sila ninakawan? Nakabitin ang tanong na parang indictment. Tuluyang nawala ang maskara ni Leo. Nahantad ang desperadong predator sa ilalim. Hindi ko ninakaw.
Kusang ibinigay nila sa akin ang pera. Ganoon din ang plano mo sa akin sa pagbenta ng kondo. Iba yon. Kasal tayo. Akin nang sayo. Dahan-dahan tinanggal ni Maria ang wedding ring. Parang lason na. Hindi pa tayo kasal, at hindi na magiging. Lumakad siya palayo sa altar. Naka-wedding dress pa rin, pero hindi na bride. Tinawag siya ni Leo. Tumaas ang boses sa sigaw. Pero hindi siya lumingon. Habang sinusundan ko si Maria papuntang exit, narinig ko si Leo sa likod namin na sinusubukang iligtas pa ang plano. Pero wala na ang audience niya. Nawasak ang credibility. Naging public humiliation ang perfect plan niya. Makalipas ang 2 araw mula Las Vegas, tumawag ang phone ko ng 10:00 ng umaga. Pangalan ni Maria sa screen. Unang tawag niya mula sa chapel confrontation. Pa. Maliit at unsure ang boses niya. May utang akong sorry sa'yo. Inilagay ko ang kape ko. Binigyan siya ng buong atensyon. Maria, wala kang utang na kahit ano. Natutuwa ako ligtas ka na. Paano mo agad alam? Paano mo siya nakita nang hindi ko nakita? Experience, anak. 30 taon ng pagbabasa ng tao sa depositions at instinct ng tatay na protektahan ang anak. Tahimik, tapos nanginginig na hininga. Pakiramdam ko tanga ako. Lahat ng red flags binayaran ko dahil gusto kong maniwala na mahal niya ako. Hindi ka tanga. Pro si Leo. Ginawa niya na noon at gagawin ulit maliban kung pigilan natin siya. Nang hapon na yon, inactivate ko ang pinakamakapangyarihang sandata ko, professional network ko. 30 taon ng legal relationships, dating colleagues na judges na ngayon, partners sa major firms, prosecutors na may utang na loob sa akin. Si Richard Mendoza ang unang tinawagan ko. Richard, kailangan ko si Leo Morales i-investigate sa lahat ng angle. Business licenses, tax records, credit history, employment verification, lahat. Dele, pagkatapos makita ang documents na ibinigay mo, gumagalaw na kami. Nagbukas na ng investigation ang Business Licensing Board kahapon. Consulting business niya, fabricated lahat, walang registered clients, walang business address, walang valid credentials. Paano ang criminal charges? Gumagawa na ng case. 3 biktima na handang mag-testify. Documented financial fraud patterns. Interesado ang prosecutor. Pagsapit ng gabi, systematic na ang pagwasak kay Leo Morales. Nagpadala ng detailed fraud reports sa credit agencies. Sinusuri ang banking relationships. Naghahanda ng civil lawsuit ang lawyers nina Amanda at Jennifer. Samantala, lalong nagiging desperate si Leo. Ipinakita sa akin ni Maria ang texts, voicemails, escalating attempts na mapanatili ang kontrol. Maria, huwag mong hayaang ibaling ako niya laban sa'yo. Pwede pa nating ayusin to. Anong ayusin, Leo? Sagot niya. Ang mga kasinungalingan, ang ibang asawa, ang pagnanakaw. Lalong nagiging aggressive ang reply niya. Fabricated lahat ng documents na yan. Binayaran ng tatay mo ang mga tao para gumawa ng false evidence. Tumigil ka na. Tumigil ka na lang tumawag. Pero hindi tumitigil si Leo. Nag-report si Marcos na nakita si Leo sa labas ng building ni Maria. Sinusubukan ang door handles. Nagtatanong sa kapitbahay tungkol sa schedule niya. Naghihigpit. Babala ni Marcos sa evening call namin. Dumarami ang financial pressure. Nareposes ang BMW niya ngayon. 3 buwan nang delayed ang rent. Ang desperadong tao, desperado ang ginagawa. Tumingin ako sa labas ng bintana sa tahimik na subdivision sa Quezon City, kung saan 20 taon akong nanirahan ng mapayapa. Matatapos na ang kapayapaang yon. Anong klaseng desperado? Mahirap sabihin. Pero ang mga tulad ni Leo, hindi basta nawawala ng tahimik. May kailangang sisihin sa pagkabigo nila. At ikaw ngayon ang target. Pinalitan ni Maria ang mga lock, inalis si Leo sa lahat ng shared accounts, at nagsimula ng therapy para ma-process ang psychological manipulation na dinanas niya. Unti-unti niyang naibabalik ang buhay niya. Pero matagal ang hiyaling. Samantala, naubos na ang oras at options ni Leo. Nang gabing yon, tumawag ulit ang phone ko. Unknown number, pero kilala ko agad ang boses ni Leo. Sinira mo ang buhay ko, matanda. Sinira mo ang buhay mo. Inilantad ko lang. Akin si Maria. Akin ang kondo. Lahat akin hanggang makialam ka. Hindi kailanman naging sayo si Maria, Leo. Biktima mo siya, at sa akin pa rin ang kondo. Matagal na katahimikan. Nang magsalita ulit si Leo, malamig ang boses na nagpaabot sa akin sa security system remote. Hindi pa tapos to, Dale. Malayo pa. Abril 1 nang dumating ang balitang dapat sana triumfan. Tumawag si Richard ng 9:00 ng umaga para sa update ng systematic campaign natin laban kay Leo Morales. Dale, nag-iimbestiga na ang Business Licensing Board.
Fabricated lahat ng consulting claims niya. Walang registered clients, walang business address, walang valid credentials. Maganda. Paano ang criminal referral? Dito nagiging complicated. Nagbago ang tono ni Richard. May magaling na counsel si Leo. Sobrang galing. Si Daniel Reyes ng Reyes & Associates. Bahagyang nawala ang confidence ko. Kilala si Reyes sa pagpapawaldas ng fraud charges sa technicalities. Gaano kagaling? Yung tipong nakakahanap ng butas sa airtight case. Hamon sila sa lahat ng procedural. Chain of evidence, jurisdiction, statute of limitations. Pwede itong tumagal ng buwan. Buwan. Weeks lang ang inasahan ko. Pagsapit ng hapon, mas masamang balita. Tumawag si Marcos na nakasikip sa tiyan ko. Del, may problema tayo. Nakipagkita si Leo kay Maria. Impossible. Nakablock ang tawag, napalitan ng lock. Mapanghikayat siya, Del. Talagang mapanghikayat. 2 beses ko siyang nakita sa surveillance ngayong linggo. Mahaba ang usapan. Nakikinig siya. Agad akong nag-drive sa kondo ni Maria gamit ang emergency key ko. Nakaupo siya sa kitchen table niya. Pagod at litong-lito ang hitsura. Maria, kailangan nating mag-usap. Pa, sinisira mo si Leo dahil sa galit, hindi dahil sa proteksyon. Parang pisikal na suntok ang akusasyon. Maria, minamanipula ka na naman niya. Hindi mo ba nakikita? Ang nakikita ko ikaw ang gumagamit ng kapangyarihan mo para saktan ang tao na mahal ko. Isang tao na nagnakaw sa 2 babae at balak magnakaw sa'yo. Yan ang interpretation mo. Na-explain na ni Leo lahat. Na-explain. Ang salitang nauna sa bawat kasinungalingan ni Leo. Anong exact na na-explain niya? Namula ang mata ni Maria sa defensive anger. Nabitel lang ang mga babaeng, yon sa relasyon na hindi nag-work. Na binayaran mo sila para magsinungaling tungkol sa kanya. Na sobrang obsessed ka sa pagkontrol sa akin na sisirain mo ang sinumang magbantad yan. Masterful ang psychological manipulation ni Leo. Binabaligtad niya ang bawat katotohanan ng krimen niya bilang ebidensya ng persecution ko. Pinagsasamantalahan niya ang pinakamalalim na takot ni Maria na controlling ako kaysa protective. Tinitigan ko ang mga ebidensya, marriage certificates, financial records, pattern. Pwede maraming interpretation ang ebidensya. May pera at connections ka. Si Leo wala ng iba kundi katotohanan. Tinitigan ko ang anak ko at napagtanto tuluyang nanalo si Leo sa round na to. Ang bawat legal victory ko naging proof ng yaman at kapangyarihan kong ginagamit ng unfair. Naging control ang protection ko. Naging manipulation ang ebidensya ko. Naging possession ang pag-ibig ko. Nang gabing yon, tumawag si Richard para sa huling suntok. Dale, nag-file ng motion si Reyes para sa selective prosecution. Sinabi nila unfairly target si Leo dahil sa influence mo. Mas masama, hinintay ka nilang isuboy na ang communications mo sa law enforcement, claiming personal vendetta disguised as justice. Pwede ba nila yon? Kung mapapaniwala nila ang judge na harassment ito kaysa legitimate prosecution. At honestly, mas lumalakas ang argument nila dahil sa involvement mo. Nakaupo ako sa home office ko na napaligiran ng 30 taon ng legal experience at napagtanto kong may malaking pagkakamali ako. Tinrato ko si Leo na amateur gayong pro pala siya, hindi lang sa fraud, kundi sa survival. Habang ginagalaw ko ang network ko, pinag-aralan niya ang weaknesses ng system. Habang gumagawa ako ng case, muling binubuo niya ang psychological dependence ni Maria. Tumunog ang phone ko. Text mula kay Maria. Pa, kailangan ko ng space para mag-isip. Please wag mo muna akong kontakin sandali. Space. Ang bagay na magbibigay kay Leo ng unlimited access para ipagpatuloy ang psychological reconstruction ng reality ni Maria. Nanalo ako sa unang laban sa superior resources at connections. Pero nanalo si Leo sa digmaan sa pag-unawa na si Maria lang ang tunay na premyo at ang tanging battlefield na may tunay na tagumpay. 4 na araw ng katahimikan mula kay Maria ang nagturo sa akin ng mahalaga tungkol sa digmaan. Minsan retreat lang ang daan patungo sa tagumpay. Sabado ng umaga nakaupo ako sa downtown coffee shop. Naghihintay sa babaeng hindi ko pa nakikilala, pero may hawak ng susi para mailigtas ang anak ko. Dumating ng eksaktong 10:00 si Jennifer Tan. Professional sa paraang nagsasabi na muling itinayo niya ang buhay niya ng maingat. Matangkad, confident, may leader portfolio na nagmumungkahi ng tagumpay. Matapos ang malaking pagkatalo, Ginoong Rivera, si Jennifer Tan ako. Dahil na lang, please. Salamat sa pagpunta. Alam ko hindi madali ito. Dumula siya sa buot sa harap ko. Matalas ang mata na dating nilamangan ni Leo. 3 taon akong naghihintay na may magtanong tungkol kay Leo Morales.
Gusto kong matigil siya. Sabihin mo sa akin exactly kung paano siya gumagalaw. Lahat ng detalye mahalaga. Binuksan ni Jennifer ang portfolio niya. Inilabas ang mga dokumentong inayos ng business-like precision. Methodical si Leo. Maingat na nagre-research ng targets. Successful woman na may emotional vulnerabilities. Recent divorce, kamatayan sa pamilya, professional isolation. Naalala ko si Maria pagkatapos mamatay ni Sarah. Gaano siya ka-vulnerable sa 13 taong grief na humubog sa pangangailangan niya ng approval. Sinabi niya sa akin iniwan siya ng ex-wife niya na lubog sa utang. Patuloy ni Jennifer, ginawa akong parang inililigtas ko siya sa pag-ibig at stability ko. Binanggit ni Maria may financial problems, si Leo mula sa past relationships. Stage 1 yon. Stage 2 joint account for our future together. Stage 3 urgent business opportunity na kailangan ng immediate investment. Ikinakalat niya ang bank statements sa mesa. Wire transfers totaling 250,000 pesos sa loob ng 18 months. Kailan mo napagtanto? Nang mahuli ko siyang nagre-research ng value ng rental properties ko at nagkakalkula ng equity withdrawal. Matigas ang boses ni Jennifer. Hindi niya pinaplano ang future natin. Ina-appraise niya ang assets ko. Anong nangyari nang makonfront mo siya? Binabaliktad niya. Ginawa akong guilty sa hindi pagtitiwala sa kanya, sa pagiging suspicious ng pag-ibig namin. Yon ang greatest skill niya. Ginagawang sisihin ng victims ang sarili nila sa krimen niya. Breathtakingly familiar ang pattern. Hindi lang pera ni Maria ang ninakaw ni Leo. Ninakaw niya ang ability niyang magtiwala sa sariling judgment. Jennifer, may mahirap na itatanong ako. May plano bang mag-disappear si Leo? Namutla siya. May binanggit ba siyang business opportunity sa ibang probinsya? Consulting work na kailangan ng travel. Bumagsak ang tiyan ko. May binanggit si Maria tungkol sa expansion ni Leo sa ibang lugar. Ganyan niya ako iniwan. Biglang business trip na naging permanent relocation. Nang magising ako, na-transfer na niya lahat sa offshore accounts. Gaano katagal bago siya karaniwang tumakbo? Maximum 18 months. Pero kapag na-pressure, pwede niyang bilisan. Ilang buwan na sila ni Maria? 8 buwan. Days na lang kayo, hindi weeks. Kapag na-pressure, hindi lang nawawala si Leo. Dinadala niya ang lahat ng kaya niyang dalhin. Ginugol ko ang hapon sa pagdodokumento ng testimony ni Jennifer. Cross-referencing ang timeline niya sa progress ng relasyon ni Maria. Nakakakilabot ang pagkakatulad. Bawat romantic gesture, bawat pangako, bawat financial request sumusunod sa established playbook ni Leo. Eksakto. Nang alas 4, may ginawa si Jennifer na nagbago ng lahat. Amanda, si Jennifer Tanto. Kasama ko ang isang tatay na ang anak ay kasama ngayon ni Leo Morales. Inabot niya sa akin ang phone. Ginoong Rivera. Nawalan ako ng lahat kay Leo. Savings ko, bahay ko, ability kong magtiwala sa kahit sino. Huwag mong hayaang gawin niya yon sa anak mo. Tulungan mo ba akong pigilan siya? Handa na akong mag-testify 3 taon na. Sabihin mo lang kailan at saan. Pagsapit ng gabi, may pattern case na ako na tinatawag ng prosecutors. Multiple victims, identical methods, documented financial crimes, at witnesses na handang mag-testify. Higit sa lahat, may bagay akong hindi kayang manipulahin o diskreditin ni Leo. Ang boses ng mga babaeng nakaligtas sa kanya at gustong-gusto ang hustisya. Pero naubos na ang oras. Ayon sa timeline analysis ni Jennifer, lilipat si Leo sa loob ng ilang araw. Lubos nang nasa impluensya niya si Maria. Naniniwala siyang pinoprotektahan niya si Leo mula sa persecution ko. Tinitingnan ko ang ebidensya sa dining table ko. Hindi na lang documents ngayon, kundi ang testimony ng 2 babaeng sinira ni Leo ang buhay. Bukas kailangan kong pumili kung rerespetuhin ang request ni Maria ng space o ililigtas siya sa kaparehong kapalaran. Tumunog ang phone. Si Marcos ulit. Del, may problema. Gumagawa ng unusual financial moves si Leo. Malalaking cash withdrawal, travel bookings. Parang naghahanda ng tumakbo. Tiningnan ko ang oasan. 7 kung sinusunod ni Leo ang pattern niya. Wala pang 48 oras si Maria bago magising nawala na ang savings niya at nawala ang asawa niya. Lunes ng umaga dumating kasabay ng tunog ng car doors sa parking lot sa baba. Pinanood ko mula sa office window ko habang pinangungunahan ni Detective Marcos Santos ang 2 unipormadong pulis papunta sa building ni Maria. Hawak ko ang warrant na nakuha namin based sa testimony ni Jennifer at corroborating evidence ni Amanda. Tapos na ang panahon ng subtle approach. Nakipagkita ako sa kanila sa pintuan ni Maria. Buong evidence file ang dala. Bank records, marriage certificates, witness statements mula sa 2 babaeng sinira ni Leo ang buhay. Sa likod ko,
Lumabas si Jennifer Tan mula sa rental car niya. Handa nang harapin ang lalaking nagnakaw ng future niya. Gumana pa ang Keiko. Shock ang mukha ni Maria nang pumasok kami. Nagiging horror nang makita ang mga pulis. Pa, anong nangyayari? Sabi ni Leo, sinusubukan mo kaming sirain. Maria, kailangan mong pakinggan si Jennifer. May importante siyang sasabihin sa'yo. Lumitaw si Leo mula sa kwarto. Nakabihis na. Halos kita ang packed suitcase sa likod niya. Bahagyang nawala ang confident mask niya nang makita si Jennifer. Harassment to, sabi niya. Pero may tremor ang boses ng taong guguho ang mundo. Hindi kayo pwede basta pumasok sa bahay namin kasama ang pulis. Leo Morales, anunsyo ni Detective Santos. Arestado ka sa first-degree fraud, theft, at conspiracy to commit financial crimes. Habang ikinakabit ang posas, gumawa si Leo ng huling attempt sa manipulation. Maria, kailangan mong maniwala sa akin. Mahal na mahal kita. Huwag mong hayaang ibaling kanila laban sa akin. Humakbang si Jennifer. Hawak ang file ng ebidensyang pinagsama-sama namin. Maria, ginawa ni Leo sa akin ang ginagawa niya sa iyo ngayon. Identical words, identical promises. Impossible yan. Bulong ni Maria, pero may doubt na sa boses niya. Mahal ako ni Leo. Kasal na kami. Kinasal din ako sa kanya. Steady ang boses ni Jennifer, professional. Tapos nawala siya kasama ang 250,000 ko. Pinanood ko ang mukha ni Maria habang ikinakalat ni Jennifer ang ebidensya sa kitchen table. Bank statements na nagpapakita ng utang ni Leo. Marriage certificates na nagpapatunay ng bigami. Recorded conversations kung saan ginamit ni Leo ang exact same romantic phrases sa 3 babae. Leo, totoo ba? Putol ang boses ni Maria. Babala ka bang umalis kasama ang pera ko? Tuluyang gumuho ang fakede ni Leo. Maria, nagsisinungaling silang lahat. Binayaran ng tatay mo sila para sirain tayo. Pero binabasa na ni Maria ang bank statements ni Jennifer. Nakikita ang pattern ng gradual financial exploitation na plano ni Leo para sa kanya. Yan din ang sinabi mo kay Jennifer. Mahinang sabi ni Maria. Word for word, narinig ko sa recording. Habang inilalabas ng mga pulis si Leo, gumawa siya ng huling desperadong appeal. Maria, huwag mong hayaang kontrolin kanya. Yan din ang gusto niya. Pero lumalapit na si Maria sa akin. Lumalayo sa lalaking 8 buwan na sistematikong sinira ang kakayahan niyang magtiwala sa sariling judgment. Pa, bulong niya, sa wakas tumulo ang luha. Pasensya na. Dapat nakinig ako sa'yo. Wala kang ipagsusori. Sabi ko habang binubuksan ang mga braso, habang bumagsak siya sa akin. Minamanipula ka ng expert. Paano mo ako mapapatawad pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa'yo? Niyakap ko talaga ang anak ko sa unang pagkakataon sa 8 buwan. Dahil anak kita at mahal kita. Hindi yon nagbago, kahit noong hindi mo nakita. Maya-maya, pag-aalis ng pulis at pagbalik ni Jennifer sa hotel niya. Kami ni Maria nakaupo sa kitchen niya na napaligiran ng ebidensya ng krimen ni Leo. Pakiramdam ko sobrang tanga ko, sabi niya. Huwag. Paulit-ulit na niloko ni Leo ang matagumpay at matalinong babae. Hindi pagnanakaw ang krimen niya. Ginawa niyang sisihin ng victims ang sarili nila sa expertise niya. Anong mangyayari ngayon? Ngayon maghihilom ka at haharapin ni Leo ang hustisya at muling itatayo natin ang sinubukan niyang sirain. Tiningnan ako ni Maria nang mas malinaw ang mata kaysa nakaaang mga buwan. Pa, salamat sa hindi ka sumuko sa akin. Kahit sumuko ako sa sarili ko. Sa labas, sumisikat ang San Diego afternoon sun sa mga bintanang matagal ng madilim dahil sa panlilinlang. Sa unang pagkakataon sa 8 buwan, tunay nang nakauwi ang anak ko. Kung gusto mo ang kwentong ito, like mo ang video na to, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong impressions sa comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.